Alright, so ngayon guys, may bago tayong latest update sa ICC. Mukhang nanganganib dito si Attorney Kopman. Alam niyo ba kung bakit siya nanganganib? Kung matatanda ninyo, yung bawat hearing ni Attorney Kopman sa ICC ay laging hindi na pagbibigyan. At dito mukhang napagtanto ng mga Duterte, lalo na netong si BP Inday, na laging bigo ito si Attorney Kopman. At eto na nga no, kakausapin ni BP Inday ang kanyang ama o ang kanyang tatay na si Duterte sa ICC upang si Attorney Kopman ay palitan. Nako, mukhang sisibakin na si Attorney Kopman dito. So ito guys, may bagong balita at latest news ang Abante, no? Na may pinamagatang BP Sara isusumbong mga orats ni Kopman. Abogado, namumuro kay Digong. Nako po. So ito, basahin natin yung article at balita na to, no? Ayon dito, sa balita na to, kakausapin, ayan, basahin natin, kakausapin ni Vice President Inday Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa panawagan na palitan ng abogado nito dahil sa madalas na pagkabigo sa mga inihaing motion o petisyon sa ICC. Nako, mag-iisip na dito si Attorney Kopman dito pagka nalaman niya to, no? Isipin mo ba naman lagi kang bigo, di ba? Syempre, gagawin ng kliyente mo, maghahanap ng magaling, di ba? So ayan, pagpatuloy natin. Nitong Lunes lamang, ayan, binasura ng ICC pre-trial Chamber 1 ang hirit ng depensa para sa indefinite adjournment ng proceeding kay Duterte dahil sa umano'y cognitive impairment nito. Ayan, nagdesisyon din ang Chamber na ituloy ang confirmation of charges hearing laban sa dating presidente ngayong February 23. Yan, so matutuloy at tuloy na talaga yung confirmation of hearing ni Tatay Digong nga dito, no? Ang daming mag-aabang diyan. Sa ambush interview sa The Hague, eto na, no? Netherlands nitong January 27, no? Inusisa ng mga reporter ang vice presidente. Ayan, vice presidente, kung tinanong nito ang kanyang ama kung kailangan magpalit ng abogado. Ano kaya sinagot ni Duterte dito? Ayon dito, I will ask the question tomorrow of former President Duterte. I forgot that question kanina, sagot ni BP Inday. So ibig sabihin, nakalimutan niya na tanungin nga ito si Tatay Digong ng kung papalitan nga ba nila itong mga abogado na nila kasi pagpak na eh. Pagpak na yung ano nila eh. Hindi man lang makapag ano ng mga motion, petition, laging negative, di ba? Pagpak. So yan ang sagot ni BP Inday. I forgot that question kanina, no? I will ask that question tomorrow. So, pag bumisita ito si Tatay Digong ay tiyak na pag-uusapan na nila itong pagpapalit ng mga abogado ni Duterte. So, sayang yung bayad, di ba? Manganghanib dito si Attorney Kopman, baka ano to, kabahan na din to si Kopman, no? Kasi yung motion petition nila laging negative. Ayon dito, ayan, ito pa. Nauna dito ay nanindigan ang defense team sa pangunguna ni Nicholas Kopman. Siya kasi yung lead, dyan, yung lead na abogado. Siya nangunguna, kumbaga leader. Yan. Sabi ni Kopman dito na i-aapilan nila ang desisyon. Ay, ito pala, no? Nanindigan ang defense team sa pangunguna ni Nicholas Kopman na ang short-term memory ng dating Pangulo ay nakakaapekto sa kanilang kliyente at mahirapan maalala ang information for more than a short space of time. Yan. Hindi naman kinagat ng mga ICC judge ang argumento ng abogado ni Duterte.
So mukhang alam na yata ng abogado ni Duterte yung kanyang gagawan, no? Sa kabila ng pagkatalo, ayan, sinabi ni Koopman na iaapira nila ang desisyon ng chamber sa kadahilan ng hindi umano mabigyan ng due process ang dating Pangulo. Ayan. Hindi umano pinayagan ang depensa na isumite ang kanilang medical evidence. Yan. Para patunayan, hindi kakayanin ni Duterte na humarap sa paglilitis ng kanyang kaso. Laging ginigit dito ni Atty. Koopman na hindi kaya ni Duterte. Dapat nga talaga is humarap na siya doon nang sa ganun matapos na. At kung may kaso man siya o wala, ay magkakaalamanan na, di ba? Hindi umano pinayagan ng depensa na isumite ang kanilang medical evidence. So may evidence para sila Atty. Koopman dito, ang defense team no, na ipapakita sana sa ICC, kaya lang hindi ito pinayagan. Si Duterte ay nakulong sa detention facility ng ICC simula noong March 2025 dahil sa kasong crimes against humanity. Kaugnay ng madugong kontra droga niya, ayan no, sa kanyang administrasyon noon, no? So, ito ang tanong. Ito kayang si Koopman, tatanggapin kaya niya desisyon kung sakaling papalitan siya? Ano? Payag ba kayo na palitan ito si Koopman ng mas better? Kasi sabi nila, ito si Koopman magaling talaga. Ilang taon to si Koopman sa ICC sa pagiging abogado. Diba? So sa tingin nyo kaya papayag kaya si Tatay Digong na palitan ito si Koopman at yung iba pa niya mga kasama ng bago? Kasi lahat ng petisyon, motion, negative, denied, di ba? Kung si BP Inday ang dyan, siguro baka palitan, di ba? Kasi kung kayo ang kliyente, kayo ang nagbabayad, walang hindi nag-work yung kaso. Kumbaga halos lahat negative, walang positive kahit isa. Kahit yung pansamantalang paggaya ni Tatay Digong ay talagang palpak. At dito napatunayan ng mga tao na palpak talaga si Atty. Koopman, no? Sa tingin nyo. Comment down below kayo sa video natin, guys, kung ano masasabi nyo dito kay Atty. Koopman, no? Kung dapat ba siyang palitan o hindi, no? At kung nakaabot din kayo, guys, dito sa ating video, baka pwede mag-subscribe naman kayo sa ating channel nang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. So yun lang, guys. Salamat sa panonood. Mukhang mag-iisip na to si Koopman. Naku po, GG na.